Alam mo ba kung ano yung nakakatakot sa long distance na relasyon? Hindi yung kilometro na layo yung dalawa sa isa't isa. Ang mas nakakatakot, yung dati, kahit hindi kayo magkasama, ramdam na ramdam nyo na mahalaga at importanteng kayo dalawa sa isa't isa. Pero ngayon, lagi nga kayo nagkakamustahan, lagi nga kayo nag-uusap, nagchat-chat. Pero parang ang layo-layo yung dalawa sa isa't isa. Kung nasa long distance ka ngayon, pakinggan mo to. Anim na bagay na dapat mong gawin para hindi maglaho ang LDR nyo. Unang bagay, wag na wag yung gagawing routine lang yung komunikasyon na meron kayo. Sabi kasing couples, yung akala nila okay na nag-chat sila araw-araw. Good morning, good afternoon, good evening, kumain ka na ba? Kamusta ka na? Good night, mga ganon. Pero minsan, may communication nga, wala namang connection, di ba? Paminsan-minsan, tanungin natin yung partner natin kung kamusta ka nga ba talaga? Ano yung mga pinaka nakakapagod sa araw mo? May mga problema ka ba na gusto mo i-share sa akin na hindi mo nababanggit? Kasi sa totoo lang kapatid, hindi naman yung dami ng messages o yung quantity ng messages yung magpapasaya sa partner mo. Kundi, quality ng connection yung dalawa sa isa't isa. Okay? Ikalawa, magbigay ka ng oras at hindi lang reply. Well, busy kayong dalawa. Gets natin yan. May sarili-sarili kayong mundo. Gets natin yan. Pero tandaan mo kapatid, may difference ang nag-reply kasi ako kasi may time ako at naglaan ako ng oras para sa'yo. Kasi sa totoo lang kapatid, kung mahalaga sa'yo ang taong mahal mo, LDR man yung relasyon nyo o hindi, kailangan niyang maramdaman na may space siya dyan sa puso mo at sa isip mo. Yung kahit 20 minutes lang, walang ibang ginagawa, walang scrolling, yung intimate na kayong dalawa lang nag-uusap. Para mas ma-feel niya na talaga namang binibigyan mo siya at nilalaanan mo siya ng oras para sa inyong dalawa. Okay? Ikatlo, wag na wag yung gagawing kalaban yung tiwala. Kasi ito yung isa sa pinakamahirap sa LDR. Yung halimbawa, nag-message siya, tapos hindi ka nakapag-reply for 3 hours. Automatic ang tanong niya, sa isip niya agad yan, sinong kasama mo, anong ginagawa mo, bakit hindi ka nag-reply, may iba ka na ba nakausap? Pero lagi mong tatandaan, sa totoo lang kapatid hindi mo kayang bantayan yung isang tao kung gusto niya talagang maging unfaithful sa'yo. Kasi kahit 24 hours mo pa siyang kausap, katawagan, magloloko yan sa'yo kung talagang manloloko siya. Kaya tandaan mo rin, ng healthy na relasyon, hindi puro surveillance. Kailangan merong komunikasyon, may boundaries, at may trust kayong dalawa sa isa't isa. Okay? Ikaapat, magkaroon kayong dalawa ng something to look forward to. Yung mga bagay na gustong-gusto nyong abangan. Mas nagiging mahirap kasi yung long distance kapag wala kayong inaasahan sa future, di ba? Yung feeling nyo, wala nang katapusan tong LDR na to. Kaya kailangan, meron kayong paghahandaan sa future. Halimbawa, kailangan tayo magkita sa ganitong date. Ano yung mga bagay na pwede natin gawin kapag nagkita tayong dalawa? Saan tayo pupunta? Sino yung mga pupuntahan natin? Ano yung mga pupuntahan natin? Ano yung mga kakainin natin? Kahit simple lang kapatid. Kasi kapag may something kayo na inaabangan, mas nagiging meaningful yung paghihintay. Okay? Ikalima, wag na wag niyong kakalimutan ang pagde-date. LDR doesn't mean na bawal nang mag-date. Di ba? Video call date. Uso na ngayon yan. Movie night together. Uso na ngayon yan. Sabay kumakain habang nagbi-video call. Maglalaro kayo ng mga bagay na paborito nyo ng magkasama. Magkwekwentuhan tungkol sa mga random things. Minsan nga, hindi kailangan ng bonggang date di ba? Ang kailangan lang, yung feeling na kahit malayo ka, pakiramdam ko, kasama pa rin kita. Di ba? Ika-anim, ito yung bagay na pinaka-importante sa LDR na relasyon. Pag-usapan nyo yung future nyong dalawa. Kailangan alam nyo kung saan pupunta yung relationship nyo. Kasi napakahirap maghintay kung walang direksyon o patutunguhan yung pagsasama nyo. Kung mahal nyo yung isa't isa, pag-usapan nyo itong mga bagay na to. Tingin mo, hanggang kailan tayo ganito? Ano pwede natin gawin para magkasama tayo ulit? Ano ba magandang plano para matuloy ito? Hindi kailangan perfect yung plano yung dalawa. Pero kailangan, meron kayong direksyon. Kasi ang love na walang direksyon, minsan nauuwi lang sa matagal na paghihintay hanggang sa mapagod. Kaya kung nasa LDR ka ngayon, tandaan mo to. Hindi distance yung kalaban yung dalawa. Ang kalaban nyo, yung unti-unting pagkawala ng effort nyo sa relasyon nyo. Yung nawawalang komunikasyon, yung nawawalang trust. Siyempre, yung excitement to look forward to
na magkita kayong dalawa ulit. Kasi hindi naman kailangan maging perfect yung relasyon nyo. Kailangan lang pareho kayong willing alagaan yung pagsasama nyo. Kasi ang totoong pagmamahal, hindi yan nasusukat kung gaano kayong kalayo o kalapit sa isa't isa. Minsan nasusukat yan sa kung gaano nyo pipiliin ang isa't isa. Kaya kung nasa long distance relationship ka ngayon, comment lalaban. Kung naniniwala ka na worth it pa rin ilaban yung relasyon na meron kayo. At kung may taong mahal mo na malayo siya ngayon sa'yo, i-share mo tong video na to sa kanya. Baka ito yung kailangan niyang reminder para magawaan niya sa'yo. Kaya follow and subscribe na rin dito sa channel ko para sa mga totoong tips tungkol sa pagsasama niyong dalawa. God bless sa'yo. Ingat ka kung nasa mang lugar ka naroroon. Peace. Whenever your heart is broken.